Heto na, paano nga ba kumuha ngayong 2024 ng SSS UMID or SSS ID? Kailangan nyo ba ito mga ka-vlogs? Para sa inyong transaksyon, narito, ituturo ko sa inyo. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Ngayon po mga ka-vlogs, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng SSS UMID or SSS ID. Pareho lang yon. Ngayong buwan ng July 2024, latest ito mga ka-vlogs at valid ID po ito para sa inyong mga transaksyon. Bago natin yan himay-himayin, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on yung notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ito na nga mga ka-vlogs, no, ay ituturo ko na sa inyo kung paano nga ba kumuha ngayon ng inyong SSS UMID, SSS ID at the same time. And ito nga ay tinatawag natin na 2-in-1 sapagkat valid ID mo na pero disbursement at bank account mo pa mga ka-vlogs. So 2-in-1 na talaga ito. Since more than 2 years na nga po na suspended itong SSS ID natin nationwide, abay marami po talaga ang namang problema. Paano kumuha ng SSS ID sapagkat ito po yung primary ID talaga na hinahanap sa ating mga basic transactions gaya po ng pagkuha ng Philippine passport, yung mga OFW natin na bound for Taiwan, abay kailangan po ng SSS ID or SSS UMID mga ka-vlogs. And marami pang iba na kailangan talaga ng government issued ID. And alam naman natin ang SSS ID, na SSS UMID ay pinaka-basic na primary ID na kailangan po sa Pilipinas. So ito po para po ito sa mga gustong kumuha ng SSS ID or UMID. Sinasabi ko pong 2-in-1 dahil hindi lang po ito basta-basta na valid ID, kundi disbursement bank din po ito mga ka-vlogs. Magiging disbursement account natin. Ibig sabihin, kung tayo po ay maglo-loan, kung tayo po ay mag-claim ng benefits, kaya ng pension loan, ng restructured loan, iba pang mga benefits na kukunin natin kay SSS, ay dito na po ihuhulog. Magsisilbing disbursement account natin ito mga ka-vlogs. So ito po yung tinatawag na SSS UMID ATM Pay Card. So ulitin ko, SSS UMID ATM Pay Card. UMID pa rin siya mga ka-vlogs. Kasi valid ID po to siya. So, this is applicable for existing na mga tinatawag natin na SSS member na meron na pong SSS ID or SSS UMID noon. At ngayon nga ay ini-encourage po ng SSS na i-upgrade nga po ang ating old SSS ID or SSS UMID to tinatawag na SSS UMID ATM Pay Card. So, para sa mga existing na SSS ID or UMID holder, pumunta lamang po kayo sa inyong my.sss account. So, ito po yung kahalagahan ng pagkakaroon natin ng my.sss account. So, sa mga hindi pa po or wala pang my SSS account, abay mag-create na kayo. Madali lang naman mga ka-vlogs, kung paano mag-create. Punta lamang po kayo sa inyong sa Google, i-type nyo lamang po ang www.sss.gov.ph and then makikita nyo po yung introduction ng portal ng SSS, then mag-create kayo ng account. So parang mag-create lang po kayo ng Facebook page or Facebook account, Kailangan nyo po mag-sign up, gagawa ng password and the user ID. Para yun po yung gagamitin nyo every now and then na magla-login po kayo sa my.sss account nyo. So, kung meron na kayo niyan, punta lamang po kayo sa services. At din sa services, may nakalagay po dyan na
update your UMID to ATM Pay card. So, yun. And then, fill upan nyo lamang po. Gawin nyo po yung instruction, no? May instruction po dyan. And then, since meron tayong verified email address na nakaregister sa SSS, and then yung contact number natin ay i-notify po tayo, mag-i-email po ang bangko, no? The Union Bank or whatever the bank na pinili nyo po, mag-notify sa atin or mag-i-email kung kailan yung delivery schedule, kasi i-deliver yan sa atin, no, sa ating address mismo. And then kung hindi naman po natin matanggap sa ating address, no, during the delivery, ay magkakaroon yan ng RTS or return to sender, no? Ibabalik po yan sa SSS. So pwede nyo po yung kunin sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, mga ka-vlogs, no? And then yun po yung kahalagahan po na dapat ay active po yung ating email address. And yung contact number natin is dapat active po. At yung address natin, yung mailing address natin, ha, sa ating my.sss account. Para masigurong makatanggap tayo ng email, mga notification, text message, update mula kay SSS. Well, anyway, kung hindi po updated ang inyong email address, ang inyong contact number, or yung address nyo, no, yung mailing address, pwede nyo naman po yan i-update gamit ang inyong my.sss account. Madali lang po yan, mga ka-vlogs. Meron tayong tutorial video na ginawa paano mag-update ng ating mga personal information gamit ang ating my.sss account. Ilalagay ko na lamang po yung link sa description ng video na to para inyong masundan. So yun po, para sa mga existing na meron ng old SSS ID or UMID, mga ka-vlogs. Para naman po sa mga baguhan, so, ibig sabihin ng mga baguhan, yung mga SSS member na never pa na naka-apply or nakakuha ng SSS ID or SSS UMID, no? SSS member kayo pero wala pa talaga kayong SSS ID or UMID, never pa kayo nag-apply, never pa kayo kumuha. So, ang gagawin nyo po ay pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, mga ka-vlogs, ha? Pagpunta nyo po doon sa SSS branch, sabihin nyo lamang po doon sa information counter na kukuha kayo ng SSS UMID ATM Pay card, no? At bibigyan po kayo ng form na fill upan nyo po. And then, yung form po na fill upan nyo po ay mga personal details lang naman, including your SSS number, kaya dapat, no, kabisado nyo yung SSS number ninyo, o di kayo dalhin nyo po yung E1 na form, no? Kasi andoon naman naka-indicate yung inyong SSS number. And then fill upan nyo po, then mamili kayo ng mga bangko na preferred nyo po, no? Yung gusto nyo na bangko na maging inyong disbursement bank account, mga ka-vlogs. So, after that ay isasubmit nyo po, no, sa counter, kung saan mang counter yun na belong ang pagkuha or pag-apply nitong SSS UMID ATM Pay card. And then mag-i-instruct naman po yung yung staff, no, yung mag-a-assist sa inyo na antayin lamang ang email or text notification ng SSS kung ito ay available na to deliver or to pick up. So, ganun lamang po. So, ang kaibahan lang talaga niya, mga ka-vlogs, no, yung mga old na may existing na old SSS ID or UMID ay through mobile phone, no, through online lamang gamit ang my.sss account ang pagkuha ng SSS UMID ATM Pay card. While dito sa mga never pa na nakakuha, no, mga first timer na kumuha ng SSS ID or UMID, no, mag-walk-in kayo sa pinakamalapit na SSS branch. Magdala lamang po kayo ng inyong isang any government issued ID, mga ka-vlogs. So, ang atin pong SSS UMID ATM Pay card serve as our valid ID and at the same time our official disbursement bank account. Kung tayo po ay maglo-loan, mag-file ng benefits sa SSS. Yun po, 2-in-1 na po siya, valid ID and disbursement bank account. So, pwede natin ito gamitin sa ating mga transaksyon, gaya po ng pagkuha ng Philippine passport, accepted po yan, no? Sa mga OFW natin na bound for Taiwan, ito na po ang inaantay nyo.
Abay, alam ko, more than a year or 2 years na kayo nag-aantay na tenga ang aplikasyon sa ating mga bound for Taiwan na OFW kasi kailangan talaga ng SSS ID or SSS UMID. So ito na po yung inaantay nyo. Pwede na kayong kumuha mga ka-vlogs, no? Para naman na-process nyo na ang inyong aplikasyon, ano? Para makatrabaho na kayo sa Taiwan na kailangan po itong SSS UMID. So, bisita na sa pinakamalapit na SSS branch, no, para sa mga first timer, wala pang SSS ID or UMID mga ka-vlogs, no, para makakuha na din kayo, no, meron tayong valid ID. Sa mga nagtatanong kung meron ba itong bayad, wala pong bayad. Walang bayad. Libre lamang po ang ating SSS UMID ATM Pay card, no? Wala pong bayad. Kaya kung hinihingan po kayo ng bayad, abay, i-report nyo po sa SSS, no? Dahil wala pong bayad ang ating SSS UMID ATM Pay card. Libre lamang yan. Sinabi yan mismo ng SSS President and CEO Rolando Ledesma Macasait. So, maganda ito kasi libre, walang bayad. May valid ID na tayo. At the same time, meron na tayong disbursement ATM account mga ka-vlogs. So, sana naging gabay ang video na to kahit paano ay nabigyan tayo ng panibagong idea at na-update tayo, no, sa mga nag-aantay talaga dito sa SSS ID or SSS UMID, no. Sana naging gabay ito at nakatulong sa inyo para makausad kayo sa inyong mga transaksyon. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na pong sumuporta sa aking channel, maaari nyo po i-click yung ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, pwede po. Marami tayong mga perks, mga vlogs. Kung gusto nyo maging miyembro, i-click nyo lamang po ang ating join button na nasa baba. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click yung ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on yung notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat na mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At i-follow na din po yung ating official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.